Yusek, ano po ang reaksyon ng Malacanang sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos na ang administrasyon ay tulog at lasing sa kapangyarihan at tila nawawala na po yung focus ng administration sa mga mahahalagang issue? Napanood po natin mismo, personal, ang nasabing pagsasalita at pagtatalumpati ni Senator Amy Marcos sa INC rally kagabi. At ito po ang komento ng PCO bilang kumakalaban at lumalaban sa fake news. Namutawi kay Senator Amy Marcos ang mga salitang magpapaigting ng galit sa gobyerno. Ang paninira sa Pangulo at sa gobyernong ito. Nakakaawa ang mga obstructionist na tulad ng isang senadora. Nagre-rely, gumagamit ng fake news para makapanira lamang at para kalat ang mga ganitong klaseng maling impormasyon. Pero mas nakakaawa ang mga taong pumalakpak habang nakikinig kay Senator Amy Marcos. Dahil malamang hindi nila alam na ang mga sinasabi ni Senator Amy Marcos ay mga kwentong walang basihan. Nakakaawa dahil malamang ay hindi nila alam na sila ay ginagawa lamang mangmang. Sinabi natin na nadinig natin ang kanyang mga sinabi. Ang unang-una yung bilanggit ay wala daw pakialam ang gobyernong ito. At may binanggit pa siya tungkol sa paggamit ng illegal na droga ang gobyernong ito. Pero ang tanong natin, ngayon ay sigasig ni Senator Amy Marcos na manira sa gobyerno. Samantalang 2019 siya ay senadora na. 2016 siya naman yata ay gobernador. At kilala naman niya ang dating Pangulong Duterte. Nalaman din naman niya na nang umamin ang dating Pangulong Duterte sa paggamit ng illegal na droga. Pinaghandaan po natin talaga ito para maipakita natin kung sino ba talaga ang gumagamit ng illegal na droga sa panahon na siya ay Pangulo na. Pero sa mga pag-amin na ito ni dating Pangulong Duterte, tumahimik siya at wala siyang anumang pintas. Maliban pa dyan, bakit natin sinasabi na walang basihan ang kanyang mga sinasabi? Dahil pinag-iigting niya ang galit sa mga farmers at mga mangingisda na mga kababayan natin at sinasabing walang tulong na pinapaabot ang gobyerno. Hindi natin alam kung Senator Amy ay bulag, nagbubulag-bulagan o talagang pinipikit lamang niya ang mata niya sa katotohanan para magamit siya sa paninira sa gobyernong ito. Marami na po ang naipaabot na tulong ang ating gobyerno, lalong-lalo na sa ating mga magsasaka at sa mga mangingisda. Ilan lamang ito sa ibibigay ko sa inyo na mga ebidensya. June 30, 2026, 186 Pangasinan fisherfolk received livelihood grants. Bago lamang po ito. So nakakataka kung bakit hindi po yata updated si Senator Amy Marcos sa mga pangyayari, sa mga programa ng gobyerno. At April 12, 2026, PBBM strengthens support for farmers and fisherfolk. So ano po ang kanyang basihan sa pagsasabing hindi tumutulong ang gobyerno sa mga magsasaka at sa mga mangingisda natin? At ito pa po, June 12, 2026, PBBM Food Assistance Program reaches 703 Camiguin farmers, fisherfolk. So hindi po ba mas nakakaawa ang mga taong nakikinig sa kanya? Dahil kung hindi magkakaroon ng pagsusuri ang mga nakikinig, ay talagang mananatili silang mangmang sa katotohanan. At meron pa po siyang nasabi,
patungkol sa nagkukunwaring hindi nakikita ang sambuntong na ebidensya ang dose-dose ng testigo. Itong baha at flood control na lulunod sa ating lahat. 2019, naging senadora si Senator Amy Marcos. 2020, uulitin natin. Umamin si dating Pangulong Duterte na marami siyang ghost projects. 2018, nagsabi si Congressman Andaya na maraming flood control projects na hindi maayos. Nasaan siya? Nagpa-imbestiga ba siya? So, ang baka lamang, bakit nung panahon kaya ni dating Pangulong Duterte, siya ay nanahimik? At ngayon lamang siya nag-iingay habang ang kanyang kapatid, si Pangulong Marcos Jr., ay masigasig na mapanagot ang dapat na mapanagot. Ang follow-up, may batayan ba o naniniwala po ba kayo na ito ay may bahid ng politika? Obviously, halatang halata. Alam naman natin kung sino ang kanyang ipinagtatanggol at sino ba ang nais niyang hindi na sana mailagay sa isang paglilitis. Follow-up question po, Ivy Reyes, Billionaire. Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, you said so yourself that the senator's speech has grave impact against the government at NBI po yung in charge sa pag-hold accountable ng mga nagpapakalat ng fake news. But does Malacanang think it's high time for Senator Marcos to be held accountable for spreading disinformation? Hindi lang ito pagkakalat ng fake news. Paghahasik nga ng puot sa ating mga kababayan. At ano ba ang nais nilang mangyari? Noon pa naman niya nais umalis sa posisyon ang Pangulo. For what? Para iluklok ang kanyang kaibigan, ang Vice Presidente. Hindi lang ito simpleng paninira. Hindi ito simpleng pagbibigay at pagkakalat ng fake news. Paghahasik ito ng puot. Hindi mag-uutos ang Pangulo na imbestigahan ng kanyang kapatid. Nasa authority na yan kung kinakailangang imbestigahan si Senator Amy Marcos. Hindi po tayo mag-uutos. Obligasyon po nila mag-imbestiga. At may reaction po ba ang Pangulo? Narinig po ba niya yung sinabi ng kapatid niya? Hindi ko pa nakausap ang Pangulo patungkol dyan, but definitely alam niya to dahil updated naman ang Pangulo sa mga nangyayari sa kapaligiran. Kaya nga ang aking sinabi, ito ang komento ng PCO bilang lumalaban sa fake news. Next question po, Tuesday New, DZWB. Hi, Yusek. May mga kumakalat po sa social media na nagbababala sa posibleng paglusob di umano ng mga nagpoprotesta sa Campo Aguinaldo, Campo Crame, kahit dito daw sa Malacanang. Hindi po ba ito cause for alarm sa ating pamahalaan o ni Pangulong Marcos, lalo pa at paalis siya ngayon mamayang gabi? Ito po ay nakarating na. At kung ito man ay isang chismis, isang pananakot, hindi naman po ito isa sa baliwala lamang ng mga otoridad natin. Pero ang tanong, sino ba yung lulusob? Sino sa mga nagpoprotesta? Hindi naman po siguro. At ayaw naming paniwalaan na ang miyembro ng INC, no? Hindi namin paniniwalaan na miyembro ng INC ang siyang gagawa nito. Dahil sabi nga natin, ginagalang natin ang integridad, ang liderato ng INC. Hindi naman siguro ang purpose ng kanilang protesta ay mag-destabilize. Follow-up lang po, ma'am. May direktiba po ba si Presidente hinggil sa bagay na ito sa ating mga otoridad? Sapagkat may iba rin pong grupo na nanghihikayat sa publiko na magsagawa ng sarili nilang mga protesta to the point na nagpapahiwatig ng pag-aaklas laban sa gobyerno. Hindi po ba ito nakikitaan ng Malacanang ng akto ng sedisyon? Kaya nga po sa ngayon, ang pakiusap po natin sa liderato ng INC, maging maingat din po sila at baka sila ay magamit ng ibang mga tao na ang naisin ay patalsikin ang Pangulo. Dahil alam natin ang INC
ay hindi yan ang hinihimok sa taong bayan. But matagal naman na po na may nagnanais patalsikin ang Pangulo sa gobyerno, sa posisyon. So, hindi to bago. So, handa naman po ang gobyerno para dyan. Salamat. Next question po, Maricel Halili, TV5. Good afternoon po, Yusek. Yusek, since the rally in EDSA is still ongoing, may we know what were the considerations of the President when he decided to push through with his visit to Canada? Naniniwala po kasi, naniniwala po ang Pangulo sa liderato ng INC na sila ay nagkaroon ng rally o sinasabing protesta para itaguyod ang transparency, accountability, at hindi po iyan isasabaliwala ng Pangulo dahil yan din po ang nais ng Pangulo. Kaya nga po siya nagpapaimbestiga dahil kanya pong pinapaigting ang transparency at accountability. So, kung ito po ang nais ng INC, matagal na po itong ginagawa ng Pangulo. Pero ang patungkol po siguro kay Senator Marcoleta ay hindi po makakatugon ang Pangulo patungkol dyan. Dahil iba pong usapin yan at ang kaso naman o ang reklamo na iniharap sa kanya ay hindi na po hawak ng ehekutibo. Hawak po ito ng ombudsman. So the President does not see any reason to cancel his trip? Kasi matagal na rin po itong nakaschedule at kailangan din po niya magtrabaho. Hindi po kasi siya pwedeng pahintuin lamang na mga bulong-bulungan na merong lulusob sa Malacanang, na merong gagawa ng destabilization. Hindi po magpapahinto ang Pangulo sa kanyang pagtatrabaho para sa taong bayan. Pero iginagalang natin ang liderato ng INC at hindi tayo naniniwala na sila ang magiging nasa likod ng destabilization. Ma'am, what are the gains that we expect to get from the visit of the President? Opo, hiningi ko na po ang mga highlights na mangyayari sa Canada mula sa BFA. At ito po ang maibibigay namin sa ngayon. Unang-una po, ang pagbisita po ng Pangulo sa Canada ay para mas paigtingin pa ang magandang relasyon sa bansang Canada. At nanatiling masigla at matatag ang samahan ng Pilipinas at ng Canada. May ilang mga formal frameworks of cooperation at iba't ibang kasunduan ang inaasahang ilalabas sa pagbisita ng Pangulo lalo na sa mga area ng energy, natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism, culture, and the arts. Nakatakda rin ang dumalo ang Pangulo sa iba't ibang business meetings at private sector engagement, partikular sa pakikipagpulong ng Pangulo sa economic players ng Canada sa larangan ng mining, IT, and business process management, telecommunications, nuclear energy, and financial services. So, ito po ang mga maaaring maganap sa pagpunta ng Pangulo at pagbisita sa bansang Canada. Sorry, last na lang po. Sino po yung makakasama ni Presidente papunta dun sa Canada and who will be the caretakers? Bukas po namin maia-announce. Rather, siguro, maybe later. Later ko ibibigay sa inyo yung mga caretakers na magbigyan ng kanilang mandato. Next question po, Samuel Medinilla, Business Mayor. Good afternoon, ma'am. I-follow up lang po namin if may decision na po kaya si President Marcos dun sa if he will retain or leave the 50 pesos price cap for imported rice po. Nakipag-ugnayan po tayo sa Department of Agriculture pagdating po dyan dahil nga malapit na po, malist, no? Pero according to DA, the NPCC or National Price Coordinating Council ay nagrekomenda na po ng extension para sa price cap. Hanggang ngayon po ay inaaral pa po ito ng Pangulo para sa kanyang approval dahil tinitignan ang malapit na anihan sa September. Kaya kinukonsidera din po ito ng Pangulo. At, okay, go ahead. Sige.
Sige po, ma'am. Go ahead, Sam. Okay na? Hindi, kayo po, ma'am. Okay na. Okay na ako. Yun lang po. Aside po dun po sa extension ng price cap, may other measures pa po bang kinukonsider yung Marcos administration to stabilize food prices this year amid dun sa expected na high inflation sa second half ng 2026? Actually, nung nagkaroon po ng pagbisita sa bansang Russia, mariin po na iniutos talaga po ng Pangulo sa ahensya, sa DA, na hindi po tayo dapat mawala ng supply ng fertilizers. Although, tumataas ang presyo nito because of the global oil crisis. Pero ang sabi po ng Pangulo ang utos ay hindi po dapat mawalan ng fertilizers para sa ating mga magsasaka. At sa kasalukuyan po, ang gobyerno po ay namimigay ng mga abono at pataba sa ating mga magsasaka dahil planting season na. So, mas mababa ang cost production nila, which will mean lower po ang cost ng palay once harvest season. So, matutuloy rin po ang paggawa ng mga post-harvest facilities and cold storages na makakapagpababa ng food waste natin. Last na lang, ma'am. I-clarify ko lang po. Na-mention po nila na pinag-aaralan pa po ni President yung possible extension ng price cap. Sa ngayon po, ano po yung status ko? Parang ongoing pa rin po bang magte-take effect yung 50 pesos price cap? Or temporarily lifted po muna siya until makapag-decide si Pangulo dun sa... Hindi po natin na itanong ang magiging sitwasyon na ganyan, pero sa aking pagkakatingin ay hindi siguro hihintayan na matapos yung araw at magkakaroon naman ng desisyon ng Pangulo. Thank you. Yes, thank you po, ma'am. Next question po, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Sir, good afternoon po. Sir, anong nakikita ang win-win solution ng Malacanang para the soonest possible time bumalik na sa normal yung sitwasyon doon sa EDSA? Bago po kasi magkaroon ng win-win solution, ay dapat natin malaman ano ba talaga ang nais ng mga nagpo-protesta. Unang-una po, binanggit ko na kanina, ang gusto nila ay transparency, accountability. Hindi naman po ito bago sa Pangulo at sa administrasyon na ito. Ginagawa na ito bago pa po nangyari ang rally na to. Kung sabi ko nga, kung patungkol naman po kay Senator Marcoleta, kung nais po ba nilang hindi makasuhan, hindi po ako makakasagot. Kasi may ongoing po na pag-iimbestiga at mahirap i-compromise. Dahil kung i-compromise to ng ombudsman, mawawalan po ng kredibilidad ang ombudsman. So dapat lamang po natin hayaan ang proseso na umandar at hayaan po natin ang ebidensya ang magsabi kung dapat makasuhan o hindi. Ano po yun, sir? Follow-up question po, Clay Pardilla, PTV. Sir, good afternoon. The INC rally may extend po until July 3. What are the instructions of the President to the Philippine National Police and MMDA habang wala po siya? Sa ating pagkakaalam ay nabigyan na rin po sila ng permit, pero may mga instructions na dapat silang sundin. Muli, ang Pangulo at ang administrasyon ay hindi kumikitil sa karapatan. Karapatang makapagsalita, karapatang magpahayag ng kanilang mga sentimiento, at karapatan na magpulong. Huwag lamang po silang lalagpas at huwag lamang po silang lalabag sa batas. At ang PNP po, ang pinapairal ay maximum tolerance. So huwag po sana nila ring i-provoke ang ating mga miyembro ng kapulisan. Next question po, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good afternoon po. Ma'am, marami lang po ang nagtataka na select. Sino-sino ba nagtataka? Marami po sa over social media makikita niyo po sa mga comments, 'di ba, na why Senator Marcoleta, at ito po ang sinisigaw rin ng mga INC members na selective justice. At kamusta na po ang gumugulong bang kaso ni House Speaker Martin Romualdez na isa sa mga inaasahan nilang makasuhan? So, pag sinabi po ba natin selective justice, kasi sinasabi niya mas nauna pa si Senator Marcoleta, ibig po ba silang sabihin, okay lang na mahuli, basta pwedeng makasuhan? O mas gusto nilang wag na makasuhan? Sino daw po ang dapat kasuhan
na dapat managot ay dapat ngang managot. Pero po kasi si dating Representative Saldico po kasi unang binanggit ang pangalan ni dating House Speaker Romualdez. Pero hanggang ngayon po ay hindi pa po siya nakakasuhan ng non-bailable na plunder. Okay, ganito po yan. Yung patungkol po kasi kay Senator Marcoleta, hindi naman po niya kasi makakaila na sa kanya po nanggaling lahat ang mga admissions. Yung pagtanggap niya ng 75 million pesos. Siya ang gumamit. Siya ang nakinabang, bigay ng 3 niyang mga kaibigan. At the time, wala pa pong campaign period ng kanyang tinanggap. At the time na tinanggap niya ito, siya ay congressman. Lahat ng ito po ay hindi naman galing sa pag-iimbestiga. Lahat ng ito ay galing sa sarili niyang pag-admit, pagpapatotoo. Kaya po siguro, hindi ko po gustong maging spokesperson ng ombudsman. Dahil meron naman po silang spokesperson. Pero, ang makikita lamang dito ay hindi na kailangan pang lumalim ang pag-iimbestiga sa kaso ni Senator Marcoleta. Dahil nandyan na, nalatag na, siya mismo nagbigay ng mga ebidensya laban sa kanya. Hindi po tayo ang abogado ni Senator, or rather ni Speaker Romualdez. Pero, kung sinasabi nila nahuhuli, nadinig po natin mismo si Ombudsman na kinakailangan nilang pagtibayin ang ebidensya laban kay dating Speaker Romualdez. At kung sinasabi nila na nagsalita na si Saldico, bilang abogado, kahit magsalita ng ilang beses si Saldico, pero wala sa Pilipinas. Hindi niya pinatototohanan. Wala siyang affidavit. Hindi siya natatanong. Hindi po tatayo sa korte ang ganitong klaseng pagsasalita. Kahit po nga may affidavit, gusto ko po itong liwanagin sa lahat kahit may affidavit na naibigay ang isang tao bilang witness sa korte, pero yung tao na yan ay hindi sumipot on the day of the hearing, mananatili lamang pong hearsay ang kanyang affidavit dahil hindi po magkakaroon ng pagkakataon na siya ay matanong at ma-cross-examine. So, ganyan po kahalaga ang affidavit and at the same time, yung presence ng tao para siya ay matanong. Yes po, speaking nga po, si Saldico, nasa na po siya at ano po ang latest na report sa inyo, sa Malacanang? Hindi ko pa po natanong. Pero may bibigay niyo po sa mga susunod na araw. Itatanong ko po sa kanila. Thank you po. Huling magtatanong po, Luisa Cabato, Inquirer.net. Good afternoon po, Yusek. Nag-reach out na po ba yung INC directly sa Palace para iparating yung pinaglalaban po nila sa rally? And since may possibility nga po na ma-extend hanggang July 3 yung rally nila, which will result sa more inconvenience sa mga dumadaan sa EDSA and nearby areas, mananawagan ba tayo na itigil na nila itong rally na to? Sa ngayon po ay wala sa ating ipinapahatid na anumang impormasyon kung nag-reach out ang INC sa Pangulo para ipahatid ang kanilang mga saloobin. Sabi nga po natin, kung ang kanilang saloobin ay tungkol sa transparency and accountability, nadinig po yan ng Pangulo at hindi po yan magiging suliranin dahil ginagawa na po yan ng Pangulo. Kung meron pa po silang ibang hiling, di po natin alam, so ayoko pong mag-speculate on that. At kung aabot hanggang July 3, so ang pakiusap lang natin, hindi naman sila pipigilan, wag lamang silang lalabag sa batas at wag silang magsilbi at maging daan para sa isang destabilization.